Matabang misis noon, nagbalik na sexy at handang gumanti sa mister na manloloko. Pero isang janitor ang parating nakakahuli sa mga ginagawa niyang paghihiganti. Ano ang magiging papel ng janitor sa buhay niya? Handa na ba talaga siyang harapin at panindigan ang ganti sa mister? Lumulusog ka yata ngayon, Via. Ani kay Via ng kaibigan niyang si Marie. Napayuko siya at napatingin na naman sa sarili. Hindi man lang niya yun napansin. Masarap ang kumain. Madalas kasi ay stress reliever ko na rin ang pagkain. Sagot niya sabay kagat sa cookies na in-order para sa sarili. Kasalukuyan silang nasa coffee shop. Nako, hinay-hinay at baka magsawa sa'yo ang asawa mo at magbago. Bilin pa nito sa kanya na ikinangiti lang niya. Mahal ako ni Vince at hindi mangyayari yan. Alam ko namang tanggap niya ako, magbago man ang hugis ng katawan ko. Buong kumpiyansa na sabi ni Via. Hindi mo sigurado, Via. Nitong mga nakaraang linggo ay napapansin niyang napapadami ang kain niya at hindi niya yun mapigilan. Ang klase kasi ng katawan niya ay mabilis tumaba at mabilis ring pumayat. O siya sige, uwi na ako at baka umuwi na si Vincent at madat nang wala ako sa bahay. Nakangiting paalam niya bago tumayo. Nakapagbeso pa siya sa kaibigan bago tuluyang umalis ng coffee shop. Nang makauwi sa kanilang bahay ay agad siyang nagbihis ng pambahay at tumulong sa kusina para magluto ng hapunan nila. Manang, gumawa kayo ng dessert ha, baka gusto rin ni Vince. Utos niya sa kasambahay. Gusto ko ng mango graham. Mango graham, ma'am? Yun ang dessert kahapon. Naglilihi ba kayo, ma'am? Naghihinalang tanong sa kanya ng kasambahay. Agad naman siyang umiling at natawa. Nako, hindi manang. Baka rin kasi gusto yun ni Vince. Paliwanag niya kahit ang totoo ay siya ang may gusto. Sa kabilang banda ay naisip niya ang sinabi ng kasambahay. Hindi pa siya dinatna nung nakaraang buwan at delayed na rin siya ngayong buwan. At para makasiguro ay bukas na bukas, bibili na lang siya ng pregnancy test. Pero kung muntis nga ako manang, gusto kong surpresahin si Vince. Nakangiting sabi niya, iniisip ang posibleng reaksyon ng asawa. Naku ma'am, paniguradong matutuwa si Sir niyan. At syempre, lalo na kami dahil may aalagaan na kaming bata. Natutuwang komento ng kasambahay sa sinabi niya. Mas lalo tuloy siyang nasabik na malaman ang resulta. Nang makarinig ng busina, ay dali-dali siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Manang, pakihanda na ng mga nilutong pagkain. Nandiyan na si Vince. Utos niya bago lumabas para salubungin ng asawa. Sakto at kabababa nito sa sasakyan. Hi honey! Bati niya sa asawa at lumapit dito. Pinasadahan naman ni Vince ng tingin ang kabuuan niya. There's something in you. Agad nitong komento. Natigilan naman siya at nabitin ang ngiti. Ano naman? Ako pa rin naman yung asawa mo noon. Kahapon at kanina bago ka umalis. Ngayon ko lang napansin because you're wearing fitted clothes. Come on. So what kung tumaba ako? Yun ba ang gusto mong sabihin? I want you to have a healthy lifestyle. Kaya mas mabuti ang dati mong katawan. Seryosong sagot nito. Sa kanya na tuluyang ikinawala ng ngiti niya. Getting fat doesn't mean na wala na ako sa healthy lifestyle ko, Vince. Hindi maiwasang mainis niyang sabi sa asawa. Hindi ako makapaniwalang ikaw pang magsasabi sa akin yan ha. Tinalikuran niya ito at naunang bumalik sa loob at nagtungo sa kusina. Nagsimulang kumain ng hindi hinihintay ang asawa. Nang dumating si Vince at umupo sa tabi niya, ay kumain na rin ito nang wala man lang kibo sa kanya na siyang mas nagpadagdag ng tampo niya rito. I'm sorry. Nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Nang nasa kanilang kwarto na sila at handa na sa pagtulog, ay sakalang ito nanuyo sa kanya. Wala ka namang dapat ipag-alala dahil maayos naman ang kalusugan ko. Dapat nga maging masaya ka dahil lumulusog ako eh. Okay, itigil na natin ang tampuhan. Anyway, how's your day? Tanong nito kalaunan at niyakap ang bewang niya. Pansin niyang hinahaplos nito ang papawala na niyang kurba dahil sa bahagyang pagtaba. Nakita kami ni Marie. Saglit na nagkwentuhan tsaka umuwi na rin. Kwento niya. Napatangu-tangu naman ito. Ikaw, kumusta sa opisina? It's great. Mabuti nakahanap na ako ng bagong sekretary. Babae ba? Hindi niya maiwasang tanong. Yes, mas gusto kong babaeng sekretarya. Kung ganon, bakit hindi na lang ako ulit ang kunin mo? Ako naman ang dati mong sekretarya bago pa tayo ikasali. Suwestyon ni Via. Umaasang papayag ito. Ayaw na ayaw pa naman niyang may ibang babae na mapapalapit sa asawa.
Natatakot na baka lokohin o ipagpalit siya. Honey, you don't have to worry. Emma is good at wala siyang gagawing masama o ayaw mo sa akin. Besides, mas gusto ko na dito ka lang sa bahay. Mabilis na sagot sa kanya ng asawa. Napabuntong hininga siya bago tumango. Matulog na tayo. Maaga pa ako bukas, may meeting kami. Kinaumagahan, nagising si Villaw na wala na sa kanyang tabi ang asawa. Malalim siyang nagpakawala ng buntong hininga. Dati-rati ay hindi ito umaalis ng walang paalam sa kanya. Mag-iiwan ito ng notes o magpapadala ng text sa kanya kung makaalis na. Ngunit ngayon ay ni isa wala. Ano ba kasing problema kung tumaba ako? Pareho pa rin naman ang itsura ng mukha ko. Mahinang pagkausap niya sa sarili. Natigilan siya nang maramdamang parang naduduwal siya. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo at pagkatapos ay saka na rin siya naligo. Good morning, ma'am. Kain na po. Handa ng agahan. Nakangiting bati ng kasambahay sa kanya. Salamat, manang. Si Vince, kumain po ba dito? Anong oras po umalis? Sunod-sunod niyang tanong. Naku, ma'am. Ang aga umalis ni sir. Magsasaing pa lang sana ako pero sabi niya, hindi na siya rito mag-aagahan. Bandang 6 po ay umalis na. Ang alam niyang pasok ng kanyang asawa ay 7:30. Kahit may meeting ito ay 7 ito kung umalis. Kumain na lang siya ng agahan at pagkatapos ay saka siya umalis at nagmaneho patungo sa pinakamalapit na drugstore. Ate, pabili nga po ng pregnancy test. Ilan? 2. Agad namang inabot sa kanya ang 2 pregnancy test. Nagpasalamat siya at agad na bumalik sa loob ng sasakyan. Mabilis siyang nagmaneho pabalik sa bahay at agad na nagpunta sa CR ng kanilang kwarto. Positive or not, ayos lang. Mahinang sabi niya sa sarili habang hinihintay ang resulta ng PT. Ilang saglit ay nakita na niya ang resulta. Natutup niya ang bibig sa nakita. Buntis ako. Bulalas niya nang makita ang 2 linya. Agad niyang tinawagan ang kaibigang si Marie. May mas alam ito sa gagawin dahil mayroon na itong anak. Hindi kagaya niya na bago pa lang sa ganitong sitwasyon. O Via, napatawag ka. May problema ba? Agad ditong bungad pagkasagot ng tawag. Pinahid niya ang luha na hindi malang namalayang tumulo na pala galing sa mata niya. Naiyak siya sa labis na tuwa. Marie, buntis ako. Anong gagawin ko? Of course, mabubuntis ka. May asawa ka eh. Alam na ba niya? Sinabi mo na ba? Sunod-sunod na tanong niya rito. Not yet. Plano ko siyang sorpresahin. Kaya hindi ko pa sinasabi. Paliwanag niya sa kaniligpit ang ginamit na PT. Magbihis ka. Kasamahan kita sa OB ko to make sure at malaman natin kung ilang weeks at kamusta na si baby. Para bang mas excited pa ito sa kanya. Napangiti na lang rin siya at napahawak sa tiyan. Nagpalit lang siya ng dress dahil sabi na rin ng kaibigan niyang si Marie. Wala sa sariling napahawak siya sa sariling tiyan. Masaya akong malaman na nandiyan ka na, baby. Panigurado matutuwa rin ang daddy mo kapag nalaman niya. Hold on, okay? Kahit wala ka pa nasa harapan ko at hindi nahawakan, I already love you, my baby. Halos maluha-luha niyang sabi habang haplos ang hindi halos mahalatang baby bump niya. Habang pupunta sila sa OB ay kinakabahan siya. Bumalik ang kaninang kaba na mayroon siya at mukhang napansin iyon ni Marie. Relax ka lang, Via. Pagpapakalma ng kaibigan. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa OB. Congrats, Mrs. Salazar. You are 8 weeks pregnant. Masayang anunsyo ng doktor sa kanya. Hindi naman niya mapigilang mapaiyak sa tuwa. Kamusta po ang baby ko? Ayos lang po ba siya? Anong kailangan kong gawin? Sunod-sunod niyang tanong na medyo natataranta. Kalma lang, misis, at resetahan kita ng vitamins ninyong 2. But make sure na palaging mag-iingat. Nasa first trimester ka pa lang at ang tsansa ng miscarriage ay malaki pa. Pabala sa kanya ng doktor. Agad naman siyang tumango na para bang isiniksik niya iyon sa utak at hindi makalimutan. Thank you, Doc. Pasasalamat niya nang matapos ang check-up. Bumalik kayo rito after 3 weeks para ma-monitor natin si baby. Nakangiting bili ng doktor bago sila tuluyang umalis ng klinik. 8 weeks ka na palang buntis? Kaya ka rin siguro tumaba ng ganyang kabilis ay hormonal changes ng katawan mo bilang buntis. Don't diet yourself, Bia. 2 na kayo ng baby mo. Paalala sa kanya ng kaibigan. Kailan mo sasabihin kay Vince yan? Siguro bukas o sa susunod na araw. Maghintay ako ng tamang tiyempo. Nakangiting sabi niya. Excited siyang sabihin pero hindi na muna ngayon. Ngunit ng gabing yon ay late umuwi ang kanyang asawa.
Walang text o tawag para sabihing mahuhuliin ng uwi. Ang sayang nararamdaman ay nabawasan at napalitan ng lungkot. Asan ka na ba, Vince? Tanong niya sa kawalan. Hindi niya na malayang nakatulog na pala siya kakahintay sa asawa. Kinaumagahan, nagising siyang natutulog ito sa kanyang tabi. Napangiti siya at niyakap ito sa kahinalikan sa labi. Good morning, honey. Bati niya. Isinantabi ang mga tanong dahil sa hindi nito pag-uwi ng maaga at walang pasabi. Ngunit sa halip na sumagot sa kanya, ay umungo lang ito at tinalikuran siya. Vince, ano ba? Inis niyang tanong sa asawa. What's your problem? Umiiwas ka ba? Hindi niya napigilan ang sarili. Umagang-umaga. Naantok pa ako. Mamaya na tayo mag-uusap. Paos na boses nitong sabi sa kanya at muling pumikit. Bumuntong hininga siya at bumangon sa kama. Ginawa na lang niya ang morning routine ng masama ang loob. Bumaba sa kusina at nag-agahan ng mag-isa. Saktong nanonood siya ng TV nang bumaba ang asawa. Bihis na rin ito para sa pagpasok sa opisina. Saan ka galing kagabi, Vince? Pakain mo muna ako bago ka magtanong. Sagot nito sa kanilagpasan siya. Nakaramdam siya ng inis pero pinigilan ang sariling sundan ito. Naalala niya ang anak, kaya automatikong humupa ang inis sa nararamdaman. May dahilan ito panigurado at mapakikinggan niya. After 10 minutes, lumabas si Vince sa dining at hinarap siya. I forgot to update you. Nagkayayaan sa kumpanya. Nakakahiya naman kung ako na mismo ang CEO ay inaya at hindi sumama. Nakalimutan ko mag-message, lobat na rin ang cellphone ko. Maikling paliwanag nito sa kanya. Sinong mga kasama mo? Bakit hindi mo inutusan ng sekretary mo? Yun naman ang ginagawa mo dati Office mates. Nakalimutan ko na rin sabihin ng sekretary ko. She's also with us. Nagkakasiyahan kaya hindi ko na inabala. Simpleng paliwanag nito saka isinuot ng coat. Anyway, I have to go. Maraming trabaho ang naghihintay sa akin sa office. Hinintay niya ang halik nito, ngunit basta na lang itong lumabas ng bahay. Napakagatlabi si Via at napahawak sa tiyan. We will tell it to your dad, okay? Sa tamang oras. Pagkausap niya sa anak kahit walang makukuhang tugon. Pinahid niya ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Masyado siyang emosyonal dahil sa pagbabago ng trato sa kanya ng asawa. Nang araw na yon ay iniwasan niyang isipin si Vince. Lahat ng maisip niyang gustong kainin ay ipinaluto niya sa kasambahay at pinabili. Kain tulog ang ginawa niya sa buong araw. Wala na siyang pakialam kung mas madagdagan ang timbang niya. Lumipas ang mga araw at ganoon pa rin ang trato sa kanya ni Vince. Hindi niya maiwasang malungkot sa pagbabaliwala ng asawa. Mas nadadagdagan rin ang timbang niya dahil panay ang kain at tulog niya. Kailan kaya babalik sa dati si Vince? Mahinang tanong ni Via sa sarili. Ma'am, si Sir Vince nandito na po, lasing. Humahangos na ani ng kasambahay. Agad naman siyang napatayo sa kama. 7:00 na ng gabi nang tingnan niya ang oras. Vince! Tawag niya sa asawa nang makita ito sa sofa. Lasing na lasing at magulo ang buhok at lukot ang suot na long sleeves. Ano nangyari? Bakit ka nagpakalasing? Nagmulat ito ng mga mata at mapupungay na tumingin sa kanya. Tumahimik ka. Walang buhay na boses nitong sabi. Ano bang problema mo't ganyan ka? Muling tanong niya at mabilis na lumapit dito ng akmang tatayo. Ikaw ang problema ko. Mahina ngunit mariing sabi nito. You can take care of your body. Dagdag nito at iniwan siyang natulala sa sinabi nito. Susuray-suray itong naglakad paakyat ng hagdan. Vince! Wait! Sigaw niya. Handa nang sabihin sa asawa ang tungkol sa pagbubuntis. Baka mas mauunawaan nito ang pagdagdag ng timbang niya kung malalaman yun. Vince, sandali! Mabilis siyang sumunod dito para habulin. Hinawakan niya ito sa braso, ngunit winaksi at binalya lang siya nito. Get lost! Honey, buntis ako! Kasabay ng pagsabi ni Via ay ang pagkalaglag niya sa hagdan. Hindi man lang siya nilingon ni Vince at basta na lang umakyat sa kanilang kwarto habang siya'y nasa lapag at tulalang nakatingin sa dugong umaagos sa kanyang hita. Manang! Sigaw niya na makabawi sa pagkagulat. Takot at sakit ang tangi niyang nararamdaman. Manang, tulong! Muling sigaw niya. Ilang saglit lang ay umahangos na dumating ang kasambahay. Naku ma'am, ano nangyari? Tatawakin ko po si Sir Vince. Aligagang sabi nito, mabilis naman siyang umiling. No, si Mang Jonas na lang po. Pakitakbo ko sa ospital. Please po.
Nangihinang sabi niya. Pakitawagan na lang din si Marie. Huling bilin niya. Unti-unti ay nawawala na siya ng malay dahil sa dugong nawawala sa kanya. Nagising si Via na para bang may kakaiba sa kanya. Nang imulat niya ang mga mata, nag-aalalang mukha ni Marie ang bumungad sa kanya. Via, thanks to him, buti nagising ka na. Hindi mo alam kung paano mo ako pinag-alala. Baka sa mata ng kaibigan ang kulang sa tulog at pag-aalala. Nasaan ako? Yung baby ko. Ayos lang naman siya, diba? Mababang boses niyang tanong sa kaibigan. Agad na natahimik ito at tila ilag kumakatingin sa kanya. Marie, okay lang naman ang baby ko, diba? Ulit niyang tanong. I'm sorry. Nakayokong sabi ng kaibigan. Ano bang pinagsasabi mo? At nagsisorry ka dyan? Natawa siya ng walang kasiyahan. Kinakabahan at natatakot sa posibleng dahilan nito. Hindi niya kinaya. Your baby didn't survive. Namatay siya dahil sa pagkahulog mo sa hagdan at dugong nawala sa'yo. Malungkot na pahayag na sabi ni Marie sa kanya. Tila nabingi naman siya sa narinig. Nagbibiro ka ba, Marie? Huwag namang ganyan. Dahil hindi magandang biro. Hindi nakakatuwa. Pilit ang ngiting sabi niya at bahagya pang natawa. Umiling lang ang kaibigan. I'm sorry. Muling sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Doon ay napagtanto niyang totoo ito at hindi nagsisinungaling. Tumulo ang luhang kanina pa niyang pinipigilan. Napahagulhol siya at napasigaw sa sakit at bigat ng nararamdaman. Ang baby ko, Marie. Ang baby ko, wala na siya. Paulit-ulit niyang sigaw sa kaibigan habang umiiyak na parang bata. Wala na siya. Pinatay siya ni Vince. Kinuha siya sa akin. Humahagulhol niyang sigaw. Panay naman ang hagod sa likod at bulong ng sorry ng kaibigan sa kanya habang yakap siya. Hinang-hina ang buong katawan niya kaya nang ihiga siya ng kaibigan ay kusang sumunod ang katawan sa pagod. Via, ipahinga mo muna. Kailangan mo ng pahinga para lumakas ka. Paliwanag ng kaibigan. Magiging maayos din ang lahat. Nakatulog siya ng may luha sa mga mata. Hindi matanggap ang pagkawala ng anak. Nang muling magising ay ang taong hindi niya gustong makita ang bumungad sa kanya. Honey, bulong na tawag ni Vince sa kanya. Umalis ka dito, Vince. Hindi kita gustong makita. Seryosong sabi niya at tinalikuran ito ng higa. I'm sorry. Mahinang dagdag nito. Too late. Huli na para sa pagkawala niya. Mapait niyang sabi. Nagsimula na namang mamasa ang mga mata. Alam mo bang, excited ako sabihin sa iyong buntis ako. Pero palagi kang wala at busy. Pinoproblema mo ang pananaba ng katawan ko. Why? Kinakahiya mo ko? Well, to tell you, buntis ako kaya nananaba ako. Hindi ko alam. Sabi nito. Hindi mo alam kasi wala kang pakialam. Hinulog mo ko sa hagdan at tinalikuran. Hindi mo man lang ako nilingon para tingnan at dalhin sa ospital. Anong klaseng kang asawa at ama? Mabigat ang dibdib niyang sabi na para bang iyon ang lahat ang sama ng loob niya. Wala na siya. Ngayon ka pa magpapakita? Lumuluhang tanong niya. Anak ko rin naman yun. Kung sinabi mo ng maaga, dito mangyayari. Sabi nito na para bang nanunumbat at kasalanan niya ang lahat. Hinarap niya ito at walang emosyong tiningnan. At ako pang may kasalanan? Kasalanan kung hindi mo ako pinapansin at panay ang baliwala mo dahil sa katawan ko? Vince, wala ka nung mga panahong kailangan kita. Wala ka dahil lagi mong pinipiling umalis at iwan ako. Dahil gusto kong umiwas sa'yo. Hindi ko matiis na nakakita ka sa ganyang sitwasyon ng katawan mo. Nasanay ako makita ka sa magandang pangangatawan. And then I met my secretary. Kasing ganda mo siya nung katawan nung nakilala kita. That's why I divert my attention to her. Paliwanag nito na ikinangangan niya. Para bang may sariling isip ang kamay niya at sinampal niya ang asawa. Wala kang kasing sama. Sana hindi na lang kita minahal at hindi na lang ako sumama sa'yo. Napapailing niyang sabi dito sa kamuling tinalikuran. Umalis ka na. Hindi na niya kayang makita ito o makasama sa iisang bubong. Puno na siya at suko na sa relasyong meron sila. Nung panahong kailangan niya ng karamay at ng asawa ay wala ito. Iniwan siya nito kaya wala ng rason pa para manatili pa sa relasyon. Anong plano mo ngayon? Tanong kay Via ng kaibigang si Marie.
Kalalabas niya lang sa ospital. Tumuloy siya sa kondo kasama si Maria. Hindi naman kami kasal. Live-in lang, kaya ayos lang kung umalis na ako ng bahay. Bahay naman niya yun eh, at may sarili naman akong kondo. Maybe I'll fix my life. Sirang-sira eh. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na yung baby ko. Na kahit sa maikling panahon, minahal ko ng husto. Walang buhay na boses niyang sabi. Sa tuwing naaalala niya lang si Vince ay naninikip ang dibdib niya. Laban lang, Via ha. Malalampasan mo rin to. Nandito lang ako through the process ng healing mo. Once you heal, your little angel in heaven, siya ang pinakamasaya para sa'yo. Balang araw mahahanap mo rin ang tamang tao para sa'yo. Niyakap siya nito. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Thanks, Marie. Kahit na may pamilya ka na, nandito ka pa rin sa tabi ko. Umuwi ka na't baka hinahanap ka na ng mag-ama mo. Aalis na ako. Magiging maayos ka rito ha. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Ani Maria. Makita tayo sa gym sa mga susunod na araw. Nagustuhan niya ang ideya. Magpapayat ka lang. Nakakahiya sa mga mapanghusga. Nang siya na lang mag-isa ay muli siyang dinalaw ng lungkot. Hindi siya makapaniwalang wala na ang baby niya. Kaya mo to, Via. Malalampasan mo to. Pagpapalakas niya sa sarili. Sisiguraduhin niyang babalikan niya si Vince at sa pagbabalik niya ay ito mismo ang magmamakaawa sa atensyon at pagmamahal niya. Porsigido ka talagang magpapayat ha? Nakangising tanong ni Marie sa kanya. Oo naman, may babalikan pa ako. Tugon niya nang nakangisi sa kaibigan. May hubog ka pa rin naman kahit lumusog ang pangangatawan mo. Bumagay rin naman sa'yo, pero iba talagang dati mong katawan. Pinasadahan siya nito ng tingin. Napairap na lang siya sa hangin. Madaming nagkakandara pa sa akin noon. Ewan ko ba't doon ako kay Vince nahulog. Napapailing niyang sabi. Sa dinami-rami na nagkakagusto at naniligaw sa akin. Sa kanya pa ako napunta. Malay mo sa susunod, mahanap mo ng tamang tao para sa'yo. Tukso ng kaibigan na ikinailing lang niya. Hindi pa handa at hindi pa bukas ang puso niya para muling umibig. Isa lang ang napagtanto ni Via sa proses ng pagpapapayat. Mahirap at hindi mabilis o agaran ang resulta. Tara na, Via! Tapos ng oras natin dito sa gym. Aya sa kanya ni Marie. Bumaba siya sa treadmill at lumapit sa upuan kung nasaan ang towel at tubig. Kapagod. May improvement na ba? Tanong niya. Halos mag-iisang linggo na rin simula nang magsimula siyang magpapayat. At mahigit isang linggo na rin simula nang umalis siya sa poder ni Vince at iwan niya ito. Meron naman. Huwag mong madaliin. Kain muna tayo. Alok ng kaibigan sa kanya at agad siyang nagdalawang isip. Huwag kang mag-alala at healthy ang kakainin natin. Segunda ng kaibigan nang mapansing napaisip at natigilan siya. Mabilis na lumipas ang araw, linggo hanggang sa maging ang mga buwan. Grabe, Via! Ikaw na ba yan? Gulat na tanong ni Marie. Sa isang buwan ay naging madalang din o paminsan-minsan ang pagsama ng kaibigan sa kanya. Nakakasama mo naman ako paminsan-minsan. Hindi nga lang palagi dahil abala ako sa anak ko. Pero grabe, ito na talagang resulta sa lahat ng paghihirap mo. You're so sexy, girl! Bulalas na sabi ng kaibigan isang araw nang magkita sila sa isang restaurant. Isang simpleng tank top at high-waist pants ang suot ni Via, dahilan para hapit iyon sa balingkinitan niyang katawan. Ang layo na sa dating katawan mo, dagdag pa ng kaibigan. Ito ang bagong ako. Well, masayang kumain at mataba. But this, my new body, it hits different to me. It gives me back my lost confidence. Nakangiting sambit ni Via na ikinangiti na rin ng kaibigan habang namamangha pa rin sa transformation ng katawan niya. Nanlaki ang mga mata ni Marie at tinawakan ng mariin ang kamay niya. Saka bahagyang ininuso ang nasa bandang gilid sa likuran niya. Bakit? Takang tanong niya sa kaibigan. Saka bahagyang nilingon ang ininuso nito. Napakuyom ang palad niya nang makita kung sino ito. Ang kapal nga naman talaga ng Vince na yan para ilabas-labas yung kabit niya. Hindi makapaniwalang sabi niya bago humarap sa kaibigan. Huwag kang tumingin. Don't let him see us. Hindi pa sa ngayon. Gosh, I can't believe this. Ang bilis niyang ipagpalit ka. And take note, nagkaanak kayo at siya ang dahilan kung bakit nawala. Napapailing na komento ni Marie. Natahimik na lamang si Via dahil nabanggit muli ang anak niya.
My baby doesn't deserve him. Hindi ako makapaniwalang sa ganong klase ng lalaki ko isinuko ang lahat sa akin. Hindi ako makapaniwala na minahal ko ang lalaking katawan ko lang naman pala ang habol. Napapailing niyang sabi at walang buhay na natawa. Sa sumunod na araw ay inihanda ni Via ang resume na gagamitin para sa pag-a-apply ng trabaho. Sa mismong kumpanya ni Vince siya mamamasukan. Ang magiging trabaho niya ay balikan ng lalaki at sirain kagaya ng ginawa nito sa kanya noon bilang ganti niya rito. Okay na to. Nakangiting sabi ni Via habang nakatingin sa suot. Maging ang peking nunal sa muka at kilay, inayos niyang maigi. Ngayon ang araw ng pagpunta niya sa kumpanya ni Vince para mag-apply ulit bilang sekretary nito. Isang sexy dress at heels ang isinuot niya. Ipinatong lang niya ang blazer sa balikat. Pagdating sa office ni Vince, ang sekretarya nito ang humarap sa kanya. Sino ka? May appointment ka ba kay Vince? Masungit at taas-kilay na tanong sa kanya. Lihim naman na napairap si Via. Ni hindi man lang nito tinawag na sir ang boss. Well, ako lang naman ang papalit sa posisyon mo. Nakangising sagot niya bago nilagpasan ng babae at dire-diretsyong naglakad siya papasok sa office ni Vince. Humabol naman ang malanding sekretary. Ma'am, hindi ka pwede rito. Sir Vince, I'm sorry. Basta na lang pumasok. Paliwanag nito nang bumaling ang tingin kay Vince na ngayon hindi maalis ang malagkit nitong tingin sa kanya. Letter, pwede ka nang lumabas, Natasha. Matamis ng ngiti ang pumaskil sa labi ni Via. Walang pagbabago ang mister. Talagang sira ulo pa rin. Ngayon lang napagtanto ni Via na hindi niya pala ito kilala. Sa mga sandaling iyon kasi, tumaba na rin ang kinalolokohan nitong sekretarya. Kung kaya kaagad na nagpatawag ng panibagong application para sa posisyon. Sorry about her. Anyway, familiar ka. Did we met before? Untag sa kanya ni Vince. Tumayo ito at inilahad ang kamay sa kanya pero hindi yon tinanggap ni Via. Sa halip, binigay niya ang kanyang resume. Sa tingin ko, ngayon lang tayo nagkita, sir. Anyway, andito ko para mag-apply bilang sekretary mo. That's my resume. Nakangiting paliwanag niya para mas makuha ang loob nito. Matamis na ngumiti si Vince sa kanya at binalik ang resume sa kanya nang hindi binubuklat. Hindi na kailangan to. You're my new secretary now. Napakagatlabi na lang si Via sa pagpipigil ng ngisi. Unang plano ay tagumpay agad. Nang araw ding iyon ay sinesante ni Vince ang sekretary na siyang naging kabit nito noong mga panahong nagsasama sila. So, start na rin ba ako ngayon sa trabaho? Nakangiting tanong ni Via. Kanina pa nananakit ang panga niya sa pagngiti. Wala naman na akong meeting so gagawin. If you want, you can stay here with me. Bukas pa ang start ng mismong trabaho mo. Tugon ni Vince habang titig na titig sa kanya. Nakaramdam siya ng inis sa lalaki. Ganito ba talaga ito kalandi? At kung sinong matipuhan ay papatulan? Gusto ko sanang magstay kaso may pupuntahan pa ako. Maybe let's just see tomorrow, Sir Vince? Tumayo na siya at nilahad ng kamay. Agad naman itong tinanggap. Ang kaso ay nagtagal sa pagkakadikit, kaya si Via na ang humiwalay. Okay din. See you tomorrow. What's your name again? Natigilan si Via pero kaagad din siyang nakatugon. Avi, that's my name. Ngiting sabi niya bago nagpaalam at umalis. Binaligtad lamang niya ang pangalan. Paglabas ng opisina nito ay doon niya pinakawalan ang malalim na buntong hininga. Damn you, Vince. Hindi ko alam na ganito palang ugali mo pagdating sa mga babae. Kaya pala todo ang iwas mo sa akin nung tumaba ako. Katawan ang habol mo. Nagngingit-ngit ang loob niya sa galit dahil sa natuklasan. Nung una ay basta na lang siya nitong binaliwala nang makilala ang sekretary nito. Ngayong bumalik siya bilang iba sa paningin nito ay basta na lang nitong inabandona ang babaeng pinagpalit nito sa kanya noon. Pasakay na siya sa elevator nang may mga kasalubong siyang janitor na papasok rin. Bahagya siyang natigilan nang makita ito. Matangkad, malaki ang katawan, moreno at may masasabi ang itsura dahil gwapo. Umiwas na lang siya ng tingin at pumasok sa loob. Ganon rin ang ginawa ng janitor. Napansin niyang nakatitig ang lalaki sa kanya mula sa malaking salamin ng elevator. Excuse me, may problema ba? Tanong ni Via. Hindi napigilan ang sarili. Wala. Tipid na sagot ng janitor. Mukhang masungit. Kung ganon, tumigil ka sa kakatitig sa akin. Ani Via at pinag-cross ang dalawang braso sa tapat ng dibdib. Asyomera, maganda ka sana. Di ako nakatingin sa'yo, miss.
Sakto namang bumukas ang elevator kaya hindi na nakapagsalita si Via. Nakaramdam siya ng inis sa lalaki. Hindi na sana kita makita pa, antipatiko. Sa sumunod na araw ay inagahan ni Via ang pagpasok sa trabaho. Sinadya niya yon para wala pa roon si Vince kada darating siya. Lingid naman sa kaalaman niya, labis ang pagtataka ng nakasalubong niyang janitor. Si Via lang kasi ang pumapasok ng ganong oras sa building na yon. Nagtataka rin ang lalaki kung bakit tila kabisado na ni Via ang lugar, gayong bago lamang itong sekretarya ni Vince. Aba, anong ginagawa niya? Nagtatakang tanong sa isipan ng binatang janitor. Nang mapadaan kasi siya, ay di sadyang nakita niyang nakatalungko si Via sa computer. Ang alam niya, bawal galawin ang kahit na anong computer hanggat hindi pa 8:00 ng umaga. Nasaan ba kasing schedule niya? Tanong ni Via sa sarili habang may ini-scan sa computer. Ito. Nang mahanap ang pakay ay napangisi siya. Pinalitan niya ang oras ng bawat sked ni Vince para sa bawat meeting na pupuntahan nito ay malilate ito. Yan, tapos na. Tinlang lang natin kung hindi ka unti-unting maging masama sa mga kasosyo mo. Hindi tamang manira ka ng imahe ng isang tao para mapahiya ito. Halos mapatalon sa gulat si Via nang marinig ang bariton ng boses na iyon. Pamilyar kay Via ang boses kaya nilingon niya iyon nang may kunot sa noo. Ikaw na naman. Pwede ba lubayan mo ako? Maglinis ka na lang. Sasabihin ko to kay Sir Vince. Oh no, huwag ka kang makialam dahil wala ka namang alam dito. Gigil niyang sabi sa pakailamerong lalaki na janitor. Wala man akong alam, hindi mo pa rin dapat ginagawa yan. Sabi pa ng lalaki na mas nagpadagdag ng inis niya. Ano bang gusto mo at nang matigil ka na? Inis niyang tanong sa lalaki. Almusal? Gusto ko ng almusal. Mabilis na sagot nito na ikinanganga niya. What? Are you kidding me? Seryoso ka? Ganun ka ba kahirap at almusal lang wala? Nagtatakang tanong ni Via bago inilabas ang wallet at nagbigay rito ng pera. Seryoso ako at hindi ako tatanggap ng pera mula sa'yo. Sagot nito nang nakatingin sa inaabot na niyang pera. Paano ka magkakaroon ng almusal kung wala kang pambili? So take this. Samahan mo ako sa karinderya. Kumain tayo ng agahan. Yun ang gusto ko. At bakit naman, Aber? Dahil ang payat mo. Kumakain ka pa ba? Napanganga si Via. Anong sabi mo? Di ko na uulitin ang sinabi ko. Basta kung ayaw mong makarating ito kay Sir Vince, samahan mo ako sa ibaba. Sa bandang tabi lang nitong kumpanya ang karinderya. Likod na lang ng lalaki ang muling nasulyapan ni Via matapos niyang i-off ang computer. Hoy, sandali! Ni hindi ko nga alam ang pangalan mo. Bakit ba ako sumasama sa'yo? Medyo malakas ang boses na anya. Hindi rin naman kita kilala. Sumama ka dahil kung hindi malalaman ni Sir ang ginawa mo. Lumingon ang lalaki. O siya, Alex ang pangalan ko. Via. Tipid na tugon niya. Nang makarating sila sa kinakainan, ay ito na ang nag-order at halos mapanganga siya sa dami ng kinuha nito. Hindi ako gutom, kaya ikaw nang umubos niyan. Sabi ni Via nang dumating ang pagkain. Diet ako. Sa lagay na yan, kumakain ka pa ba? Tanong ni Calix. Muling seryoso. Hindi ako kakain kung hindi ka kakain. Ito na lang. Ipapaalam ko pa rin kay Sir Vince ang ginawa mo kung hindi ka kakain. Umirap si Via. Maliwanag na binablackmail na naman siya ng lalaki. Nagsimula siyang kumain. Oh, masaya ka na? Sarkastikong tanong niya. Tumango naman ito at kumain na rin. Nang matapos silang kumain ay sabay silang bumalik sa kumpanya, ngunit sa ground floor pa lang ay naghiwalay na sila. Mabuti naman at nilubayan na ako. Nasa elevator na siya nang may humabol roon na sasakay. Si Vince pala. Kadarating mo lang? Hindi. Kanina pa ako dito. Lumabas lang sandali para kumain. Paliwanag niya, inalis ang pagkataranta sa sarili. By the way sir, ang oras po ng unang meeting niyo ay 8:30. Nakangiting paalala niya. Kahit ang totoo ay 8:20 naman talaga. Tumango naman ito. Puntahan mo na lang ako kapag orasan ng meeting ko. Paalala ng lalaki. Mabilis naman siyang tumango. Nang mawala ito sa paningin niya, ay saka naman niya inayos ang mga papeles niya sa mesa. Saktong 8:30, tinungo ni Via ang maliit na opisina ni Vince. Sir, it's time. Nakangiting sabi niya sa malambot na boses. Okay, let's go. After this meeting, meron pa bang sunod? Tumayo si Vince. Kinuha ang coat sa kaakmang isusuot.
Nagmadali naman si Via na kunin ang coat at siya ang nag-ayos sa likod nito. Ako na, Sir Vince. Malambing niyang sabi, kahit pa gusto na niyang masuka. Ngayong umaga ay ito na lang ang meeting mo. But later in the afternoon, meron pa po kayong 2 meetings na magkasunod. Okay, thanks. Nagpapogi smile si Vince. Akala yata ay tatablan pa siya ng mga ganun nito. Siyempre, nagkunwari naman si Via. Inipit pa ang buhok sa likod ng tenga habang may ngiti sa labi. At nang tumalikod na ang dating kasintahan, nilabas niya ang dila na animoy na duduwal. Nang makarating sila sa conference room ay naroon na ang lahat at naghihintay. Lihim na napangisi si Via. Halata sa mukha ng mga taong naroon na hindi natutuwa. Ngunit nanatili pa rin ang magandang postura dahil boss nila si Vince. Shall we start? May hinihintay pa ba? Tanong pa ni Vince. Tanging iling lang ang sagot ng lahat. Umupo si Via sa tabi ni Vince. Ngunit sa bandang likuran ng lalaki. Sa kalagitnaan ng meeting ay may kalokohan siyang naisip. Sir, mahina ngunit nakakaakit niyang bulong kay Vince. Bahagya naman itong napalingon sa kanya matapos lumunok. Do you need a massage habang nakikinig sa harap? Mahinang tanong ni Via. Sapat para ito lang ang makarinig. Yes, please. Nakakaakit ang bawat haplos at masaheng ginawa ni Via sa katawan ni Vince. Sapat para magbigay aliw sa lalaki. Habang nakikinig, napangising na lang siya nang mahina itong umungol sa ginawa niya. Oh, stop, Avi. Yes, sir. Nakakalukong tugon niya. Matapos ang meeting ay nagtagumpay ang plano niya. Mamayang hapon naman. Tungkol sa kanina, pwede ba nating ituloy yun? Tanong ni Vince nang makabalik sila sa opisina nito. Alin, sir? Maang-maangan niyang tanong. You massage me. Gawin mo ulit sa akin. Meron akong mini room dito sa office. Pwede tayo dun. Alok nito habang unti-unting lumalapit sa kanya. Sa halip na matuwa sa ginagawa nito, ay naggitngit sa pandidiri ang kaloob-loobon niya para sa lalaki. Ngumiti si Via at hinaplos ang dibdib ng lalaki na ikinapikit nito. Sir, we can do that later. For now, magtrabaho muna tayo, okay? Malambing niyang ani at para naman itong nahypnotismo sa kanya dahil agad na tumango. Nang sumabit ang hapon at matapos ang meeting nito, sa una ay dinalhan niya si Vince ng kape sa office. Sir, here's your coffee. Kape muna kayo habang naghihintay ng meeting. Thank you. Lihim na napangiti si Via. Walang kamalay-malay si Vince na may pampatulog ang kape na tinimpla niya para rito. Nang makaupo siya sa sariling pwesto ay sinilip niya si Vince. Iniinom na nito ang kape. Nakangiti pa siya nang alisan ng tingin ang dating ka-live-in. Pero paglingon niya ay halos mapatalon siya sa gulat. Ano bang ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong kay Calix. Janitor ako rito. Baka nakakalimutan mo. Pilosopong sagot ng lalaki na ikinangiwi niya. At bakit ka nandito? Para maglinis, ano pa ba? Ani Calix. Nakita kong ginawa mo. Ngising sabi nito matapos lumapit sa trash can para kunin ang basura. Nanlaki ang mga mata niya. Na naman? Binabantayan mo ba ako? Umiling ito bago napatingin kay Vince na ngayon ume-epekto na ang gamot na hinalo. Mukhang inaantok na ito at anumang oras ay tulog na. Siya ang boss natin. Anong atraso niya sa'yo? Wala kang pakailam kaya umalis ka na. Matigas niyang sabi. Hindi niya sasabihin ang dahilan sa isang taong kakikilala pa lang. E di sasabihin ko bukas na bukas rin ang mga ginawa mo ngayong araw sa kanya. Okay. Dati ko siyang asawa. Boyfriend o ka-live-in o kung anong tawag doon. Nang tumaba ako, binaliwala niya ako. Nambabae siya dahil doon. Ang hindi niya alam, buntis ako. Matapos ng sagutan namin, binalya niya ako at nahulog sa hagdan. Nakunan ako. Ang anak ko, nawala sa akin. At parang wala lang yun sa kanya. Mapait niyang kwento. Natawa pa siya ng pagak at lihim na pinahid ang luhang nakawala sa mga mata. Tahimik namang nakikinig ang lalaki sa kanya. Now tell me, sobra bang ginagawa ko? Para naman sa paraang ito, masatisfy ang sakit na nararamdaman ko. Alam ba niya na ikaw ang dati niyang kinakasama? Nakadisguise ako. Fake ang nunal na to. Makapal ang foundation ko. At saka mas pumayat ako kaysa nun. Hindi kita isusumbong. Huwag ka nang umiyak, ang pangit mo. Diretsyong sabi nito na ikinatigil niya. What? Anong sabi mo? Hindi ako pangit. Sobrang ganda ko naman yata para matawag mong pangit.
Hindi makapaniwalang sabi niya habang masama ang tingin dito. Natigil din ang pagtulo ng luha niya. Alis na ako. Walang pasabi ay tumalikod na ang janitor. Hindi inihintay ang sagot niya. Habol tingin na lang tuloy niya ang bulto ng lalaki at wala sa sariling napangiti. Hindi niya akalaing ma-open niya sa ibang tao ang madilim at masakit na nakaraan niya. At sa taong yun pa na walang ginawa kundi inisin siya. Uwian na ng magising si Vince. Nako sir, ginigising ko kayo kanina pero hindi naman kayo magising. Hindi tuloy natuloy yung meeting dahil wala kayo na siyang CEO. Kunwari nalulungkot na sabi ni Via. Malungkot rin namang ngumiti ang lalaki at pupungas-pungas pa. It's okay. Napagod lang siguro kaya nakatulog. Sige sir, mauna na ako. Uwian na rin kasi. May sasakyan ka ba? Pwede kitang ihatid if you want. Alok nito na agad niyang ikinailing. Meron sir, salamat sa alok. Maybe next time ihatid mo ako. Mahinhing sabi niya habang nakangiti. Hindi niya alam kung saan niya natutunan ang pagiging ganito. Napakitang tao. Pero gamit na gamit naman niya ngayon. Nagmamaneho pa uwi si Via nang may matanaw siyang pamilyar na muka. Naglalakad lang siya pa uwi. Mahinang boses niyang tanong sa sarili. Mabagal siyang nagmaneho pasunod sa lalaki. Naramdaman siya ni Calix. Kunot noo itong lumingon. Saan ka pupunta? Pagbaba ng salamin ng kotse ay tanong niya. Di pa uwi na. Gusto mo bang sumabay? Hatid na kita. Alok niya. Hindi niya alam ang sariling dahilan, basta na lang iyon lumabas sa kanyang bibig. Hindi na. Baka dakipin mo pa ako eh. Walang ganang sabi nito at saka namulsa sa suot na kupas na pantalon. Ngayong hindi na ito naka-uniform na pang janitor, ay masasabi niyang typical bad boy ang pormahan nito. Huwag mo kong titigan. Baka matunaw ako, hindi na ako makauwi. Nanlaki ang mga mata ni Via. Ang yabang mo. Ikaw nang ang inaalok eh. Sige na nga. Dahil mapilit ka. Sa may ikalawang kanto lang lakarin ko na yung iskinita papasok. Nito. Basta na lang sumakay sa passenger seat ng sasakyan ni Via. Lagi ka lang bang naglalakad pa uwi at papasok? Hindi napigil itanong ng babae. Bakit? Interesado ka na ba sa buhay ko? Tanong nito nang nakangisi. Umirap naman siya. Nagtatanong lang, masyado kang asumero. Maikling tumawa ang lalaki. Sayang sa pamasahe kung sumakay pa ako. Isa pa, malapit lang din. Matinunong sagot nito na ikinatango niya. Ngayon, alam ko ng dahilan kung bakit sobrang payat mo. Kumunot noo si Via. Grabe, hindi naman ako ganun kapayat Oo talaga, wala akong makitang tabaman lang eh. Sarkastikong sabi nito. Kung mahal mo ang sarili mo, gagawin mo nagpapasaya sa katawan mo. Hindi dahil sa gusto lang ng taong nakapaligid sa'yo. Nag-iwas ng tingin si Via. Ano bang ibig sabihin ng lalaking ito? Gusto nito ng mataba? Sana pala nakilala na lang niya ito dati pa. Ginusto ko rin naman to, hindi lang dahil sa kailangan. O siya, nandito na tayo. Dami mong sinasabi. Sakto namang nakarating na sila sa sinasabi nitong kanto. O sige, salamat sa paghatid Asahan mo, ligtas ang sekreto mo. Ngumiti ang lalaki sa kasumaludo. Sa hindi malamang dahilan, simula nang mawala sa kanya ang anak at maghiwalay sila ni Vince, ngayon lang ulit napangiti ng hindi peke si Via. Sino ka ba't may ganitong epekto ka? Mahinang tanong niya sa sarili, bago napahawak sa sariling dibdib. Ramdam niya ang dobleng bilis ng tibok niyon. Sa bawat araw ay ganun ang setup ni Via. Paminsan-minsang gumagawa ng paraan para mapahamak si Vince nang hindi nito alam na siya ang may kagagawan. At sila ni Calix, hindi niya alam kung bakit at madalas silang nagkakasalubong o nagkukrus ng landas. So, kamusta ang pagpapanggap mo? Tanong sa kanya ni Maria. Ngayon na lang ulit sila nagkita. Mabuti na lang din at day off niya. Nai-stress siyang kasama si Vince. Ayos naman, medyo nakakasawa, pero sa tuwing nakikita ko siyang pumapalpak o nagkakamali sa trabaho, natutuwa ako. Nakangising sagot niya. Mahal mo pa ba? Natigilan siya sa tanong ng kaibigan at saglit na pinakiramdaman ng puso. Mahal? Hindi na. Nung oras na magbago ang trato niya sa akin, unti-unti, pawala ng pawala yung nararamdaman ko sa kanya. Kaya hanggang sa makunan ako, doon na tuluyang nawala ang pagmamahal ko. Masakit mang aminin pero iyon ang totoo. Hindi niya akalaing yung taong minahal niya ng husto na para bang noon ay hindi niya kayang mawala sa buhay, ay napakasarap palang lumaya sa piling nito.
Sigurado ka na ba dyan? O baka naman dahil nasaktan ka lang? Sigurado ako. Buong kumpiyansang sagot niya. Marie, may nakilala akong lalaki. He's a janitor. Lagi siyang nakakairita at nakakainis. Lahat ng ginagawa kong plano kay Vince, lagi niya ako nahuhuli. Nakasimangot niyang kwento sa kaibigan. Hindi mapigilan ang bibig. Lumitaw naman ang mapaglarong ngisi dito. Really? Nakuha niyang atensyon mo? Gusto mo na ba siya? Hindi no. Bakit naman agaran? Kakikilala ko pa lang eh. Sinasabi ko lang na nakakainis siya. Pero sa kabila na nun, ngayong day off ko, inahanap ko yung presensya niya. Via, don't close your heart just because of what happened. Hayaan mo pa rin sana yung puso mo na magkagusto, kahit nanggaling ka sa sakit at trauma. Minsan, yung bagong tao ang magpapagaling sa'yo. Hindi ka naman maiinis sa tao at hahanapin ang presensya niya kung wala lang sa sayo. Hindi ka naman manhid para hindi mo mapakiramdaman ang sarili mo. Natahimik si Via. Mahirap na kasing magtiwala ulit eh. Mahinang tugon niya bago pinagpatuloy ang pagkain. Well, kahit gaano pa yan kahirap, if that person is determined to be with you, hindi yun mahirap. Pamabasag ni Marie sa sinabi niya. Umirap na lang siya dito. Seriously, ang layo na natin. Sinabi ko lang na ganun. Malay mo. Kibit balikat nito. Anyways, Via, hindi na rin ako magtatagal dahil baka hinahanap na ako ng anak ko. Si Via? Naputo lang sinasabi ni Via nang lingunin niya ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Vince pala. Lumapit ako para batiin si Marie at nakita kita. Paano ka naging si Via na kaibigan ni Marie? Ikaw rin ang sekretarya kong si Avi. Umikot ang mata ni Via. Tinanggal niya ang peking nunal. Kumuha ng wet wipes sa bag at saka marahas na pinunasan ang makapal niyang mga kilay at foundation. Surprise! Seriously, kinasama mo ko ng 2 taon sa pamamahay mo at itunuring na asawa. Hindi mo man lang agad nakilala? Niloko mo ko. Napapailing na sabi ni Vince sa kanya. Pagak naman siyang natawa. Really, Vince? May kapal ka pa ng mukhang sabihin yan? Sa ating 2, ikaw ang naunang nanloko. Dahil habang ako, hinaharap ang pagbubuntis at pagbabago ng katawan ko. Ikaw, nilalayuan ako kasama ng babae mo. Now tell me, sinong naunang nanloko? Matalim ang matang tiningnan niya ito. Bawat salitang binibigkas ay may diin. Nakaraan na yun, Via. Nakaraan na yun? Hindi maaalis sa akin yun dahil nawalan ako. Nawalan ako ng anak nang dahil sa'yo. Halos pasigaw niyang sabi para matauhan ito at maisip ang lahat. Hindi lang ikaw. Nawalan na rin ako ng anak. Kaya wag kang umakto na para bang ikaw lang. Nagpakatatay ka ba? Wala ka sa tabi ko ng mga panahong kailangan kita. Mahinang boses na sabi niya bago tumayo at tumingin sa kaibigan. Tara na Marie, aalis na tayo. Nakakawalang gana na kumain kung may ganitong klaseng tao. Malamig niyang sabi bago masamang tiningnan ang lalaki. Via, wait! Pigil na tawag ni Vince pero hindi na niya nilingon ang lalaki. Nang nasa parking lot na sila, malalim at marahas siyang nagpakawala ng buntong hininga. Ang sakit pa rin pala. Hindi minamadali ang paggaling, Via. Lilipas din at gagaan ang lahat. Ngayong alam na niya na ikaw palang ex niya. Babalik ka pa ba sa kumpanya niya? Umiling naman siya. Hindi na. Wala nang dahilan para bumalik pa ako ron. Paano naman si annoying guy na nakilala mo? Mapanuksong tanong ni Maria. Napakunot ang noon niya at agad na nag-iwas ng tingin nang mapagtanto ang sinasabi ng kaibigan. Shut up, Marie. Wala yun. Kung mag-cruise man ang landas namin ulit, edi maganda. Kung hindi, maganda pa rin. Masungit niyang sabi, saka nagpaalam na sa kaibigan at sumakay sa sariling sasakyan at bumalik sa kondo niya para makapagpahinga na. Kinaumagahan, napagdesisyonan ni Via na mag-jogging at pagtapos ay dumiretso ng market para na rin mag-grocery. Ano bang mga kailangan kong bilhin? Tanong niya sa sarili matapos kumuha ng cart. Naglakad-lakad siya at naghanap ng mabibili nang biglang may bumunggo sa cart niya. Napalingon siya at nagulat sa kung sino ang may hawak ng isa pang grocery cart. Di nag-iingat. Saan-saan kasi tumitingin eh. Naningkit ang mata ni Via. Excuse me? Nagtitingin ako ng bibilhin. Ikaw itong haharang-harang. Kung nakita mo pala ako, edi umiwas ka sana. Hindi ko sana nabunggo yung cart mo. Wow, at naging kasalanan ko pa ngayon.
Sarkastiko at tila hindi makapaniwalang sabi ng lalaki. Natahimik naman siya at napanguso. Okay, fine. Kasalanan ko rin. Anyways, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Hindi ba dapat naglilinis ka sa company ng ex ko? Ang lawak din ng imahinasyon mo na sinusundan kita. Ikaw lang bang may karapatang mag-grocery? Wala na akong trabaho kaya hindi na ako janitor. Ako rin. Hindi na niya ako sekretary. Alam na niyang akong ex niya, kaya wala na akong dahilan para bumalik pa doon. Tumangulang ito. Akamang aalis na nang sumabay siya rito sa paglalakad. Ikaw ang sumusunod sa akin, hindi ako. Sabi ni Calix nang mapansin siya. Hindi na lang siya sumagot para matigil ang bangayan nila. Matapos nilang mag-grocery ay sabay rin silang lumabas. Kumain ka na? Halos sabay nilang tanong nang mapatingin sa isa't isa. Nahihiyang nag-iwas ng tingin si Via. Mag-almusal muna tayo. Alok ni Calix sa kanya. Agad namang nagwala ang puso ni Via. Sa simpleng alok ng lalaki ay hindi niya maipaliwanag ang tuwang naramdaman. Sure, tara. Sa labas ng market ay may kainan, kaya doon na sila nagpunta. Bakit madalas sa karinderya mo ko dalhin sa tuwing inaaya? Pwede namang ako magbayad kung presyong pag-uusapan. Mas masustansyang pagkain sa karinderya kaysa sa fast food. Bukod sa lutang bahay, mas masarap dito. Simpleng sagot nito sa kanya. Napakasimpleng tao ni Calix. Kahit minsan ay napakayabang kung magsalita sa kanya. May parte sa kanyang nagustuhan niya ang ganong ugali ng lalaki. Kumain ka na. Hindi ka mabubusog sa kakatitig yun sa akin. Napasinghap si Via. Ang yabang mo? Tumawa lang ang lalaki. Siya nga pala, bakit hindi mo kasama ang girlfriend o asawa mo? Ang aga mong namili. You should be with her. Ang totoo ay gusto niya lang malaman kung may kasintahan na ba ito. Hindi nga lang niya maitanong ng diretso kaya iyon ang sinabi niya. Wala ako niyan. Inutusan lang ako ng nanay ko. Bakit mo tinatanong? Interesado ka na ba sa akin? Sabihin mo lang. And then what? Taas ang isang kilay na tanong niya. Sinusubukan nito. Sabihin mo lang at ang mapanindigan kita. Seryosong sabi nito na ikinatigil niya. Biro lang. Bawi nito sa katatawa-tawang uminom ng tubig. Matinding irap ang ibinigay ni Via. Ang tinuo mo, no? Bahala ka nga dyan. Mauna na ako. Huwag na sana ulit tayong magkita. Inis niyang sabi bago tumayo at binitbit ang mga pinamili. Masama ang loob ni Via habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bubuksan pa lang sana niya ang pinto nang may humawak sa braso niya. Si Calix pala. Hinabol siya. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang hindi ka matuwa sa biro ko. Seryoso at bakas ang sensiridad sa mga mata ng lalaki. Ayos lang. Sinabi mo sa akin ang nakaraan mo. At alam kong hindi ka pa handa kaya dedistansya muna ako. Pero sa oras na kaya mo nang buksan yung puso mo, maniligaw ako. Tulalang napatitig si Via rito at napakurap-kurap. Kalaunan ay ngumiti ito at ginulo ang buhok niya. Sige na, umuwi ka na. Magkikita pa tayo sa susunod. Paalam ng lalaki sa kanya at ito na rin mismo ang nagpasok ng mga pinamili niya sa sasakyan at halos akayin pa siya nito papasok sa loob ng driver's seat. Hindi kita maintindihan. Tanging nasabi niya nang akma nitong isasara na ang sasakyan niya. Maiintindihan mo rin ako. Kapag handa ka na ulit, Via. Nakangiting sagot ni Calix saka siya iniwan. Bagamat naguguluhan sa sinabi ni Calix, ay magaan ang pakiramdam ni Via nang umuwi sa kanyang kondo. Ngunit natigil lang yon nang sa tapat ng kondo niya ay naroon si Vince at naghihintay sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong niya. May dala pa itong bulaklak at chocolates na kung sa ibang pagkakataon siguro ay matutuwa pa siya kapag nakita iyon. I'm here to give you this. Aayain din sana kitang kumain sa labas. Nakangiting sabi ni Vince. Bumuntong hininga si Via. Para saan? Walang emosyon niyang tanong. Alam niyang ibig sabihin ang ginagawa nito at wala na siyang pakialam doon. Gusto kong bumawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo, Via. Can you give me a second chance to prove myself to you? Tila nakikiusap na tanong nito. Ngunit sadyang matigas na yata ang puso niya para dito. Vince, huli na ang lahat. Kahit ano pang gawin mo o ibigay mo sa akin, wala na. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. At hindi na maibabalik ang naisarang pagsasama natin. Dahil kung nagawa mo sa akin yun noon, hindi malabong kaya mong ulit-ulitin yun. Nang oras na nawala ang anak natin, umasa akong dadamayan mo ko. Pero anong ginawa mo?
You chose to leave me and to be with your mistress. Punong-puno ng pait niyang sabi sa lalaki. I know. Nagkamali ako. And that's why I'm here. Magbabago na ako, I promise. Hindi man natin kayang maibalik yung dati, pero pwede tayo magsimula ulit. Bakit ngayon ka lang natauhan, Vince? Bakit hindi nung nasa poder mo pa ako? Hindi niya maiwasang itanong sa lalaki. Please leave now. Hayaan mo akong makapag-isip-isip. Pakiusap niya. At hindi ko matatanggap yung binibigay mo. Pumasok na siya sa unit niya at sinaraduhan ng pinto ang lalaki. Sa sumunod na araw, sa bawat paglabas niya ay naroon sa labas si Vince at nag-aabang sa kanya. Inis na inis siya sa dating kinakasama. Pwede ba, Vince? Lumayas ka na dito. Kahit ba naman dito sa labas ng kondo, bubisitin mo ako? Pinagbawalan na ni Via na makaakyat sa unit niya si Vince. Pero nang minsang magja-jogging siya, ayun naman at siyang sulpot. Sa labas pa lang pala nakaabang na ang hudas. Via naman, sayang naman ang bulak. Hinablot niya ang bulaklak mula sa kamay ni Vince, saka hinagis niya yon sa lapag at tinapak-tapakan. Kung hindi pa ba malinaw sa'yo, pues, hintayin mo lang. Pupunta ako sa pinakamalapit na presinto para hindi ka na talaga makalapit sa akin. Pero hindi naman yun ginawa ni Via. Naging busy na kasi siya sa bagong trabaho na pinapasukan. Naisip niyang pagtaguan na lang si Vince kapag may pagkakataon siyang makapagtago. Buti na lang din at hindi naman nananakit ang lalaki. Biro nga ng kaibigan niyang si Marie, baka nais lang maka-score ni Vince sa kanya kasi nga sexy na siya. Samantala, lingid sa kaalaman ni Via ay naroon lang din si Calix at nakamasid. Lihim niyang tinatawanan at lihim siyang napapailing sa kapal ng apog ni Vince. Kung mayroon man siyang kinatuwa sa pagsubaybay sa lalaking ito na dating kinakasama ni Via, iyon ay ang katotohanan na kahit anong gawin ni Vince, ayaw narito ni Via. Katulad na lang nung araw na yun. Kagagaling lang ni Vince sa unit ni Via. Hindi maipinta sa inis ang mukha nito. At para kay Calix, mas lalong hindi na maaayos pa ang mukha ng lalaki dahil sa kanya. Men, standby. Haharangin ko na si Vince. Pagkausap ni Calix sa nakasuot na earpiece sa kanyang tenga. Matapos makakuha ng sagot sa mga kasama, ay bumaba na siya ng sasakyan. Vince. Lumingon ang lalaki sa tawag ni Calix. Ako bang tinatawag mo, oy? Ako nga. Naglabas ng tsapa si Calix. Pinakita niya yon kay Vince. Matagal ka na naming minaman-manan. Matagal na kitang sinusubaybayan. Ikaw ang pinakamalaking scammer online. Walang hiya. Bukod sa gago ka na sa mga nakarelasyon mo, walang hiya ka rin talaga sa mga kanegosyo mo. Hindi na nakapalag si Vince. Bigla kasing sumulpot mula sa kung saan ang mga kasamahang pulis ni Calix. Mabilis nilang dinampot ang lalaki. Samantala, sakto namang palabas ng kondo si Via para makiisyoso. Marami kasing tao ang nagkukumpulan nang mapadaan siya sa lobby. Napadilat ang mga mata niya nang makita si Vince at Calix. Calix, ikaw nga. Ngumiti si Calix, saka pinaliwanag ang kanina lang ay naganap sa ex ni Via. Kaya palang galing mong manghuli sa mga ginagawa ko nun kay Vince. Pulis ka pala. Natawa si Calix. Bukod doon, malakas rin ang loob ng isang pulis kapag mayroong gumagawa ng hindi maganda sa paligid. Grabe, ito palang sinasabi mo sa akin na magkikita pa tayo. Hindi ako makapaniwala. Ginagap ni Calix ang mga palad ni Via. Maniwala ka na. Totoo na to. Wala nang asungot sa buhay mo. Ikaw hindi mo kinilala ng hustong kanya relasyon mo. Matinik na scammer pala yun Pati tuloy ikaw, na-scam niya. Tipid nang ngumiti si Via. Ayos lang. Kung hindi ako nagkamali kay Vince, kung hindi siya gago, at kung hindi siya scammer, malamang hindi tayo nagkakilala. Si Calix naman ang napangiti. Kung sa bagay. Kumusta ba? Maniligaw ka na ba? Tumaas ang isang kilay ng pulis. Uso pa ba yun ngayon? Oo naman. Maselo ng puso ko, no? Tawa ang tugon ng lalaki. Pero natigil din ito sa pagtawa ng tumingkayad si Via at dinampian ng halik ang labi nito. Pero sinasagot na kita. Miss na miss kita nitong mga nakaraan. Kaya alam ko, mahal na kita. Sumeryoso ang mukha ni Calix. Bago siya naman ang humalik kay Via. Pinalalim niya ang halik upang malaman nito na siya may na-miss ito. Mahal din kita, Via. Pasensya ka na kung kailangan kong magpamiss at dalhin ka sa karinderya. Wala naman kasing pang fine dining restaurant ang janitor na si Calix. Pero ngayong alam mo ng pulis ako, medyo kaya ko nang pakainin ka sa fast food. Promise, patatabain kita.
Nang muling magdampi ang kanilang mga labi ay naghiyawan ang mga taong nakasaksi. At makalipas lang ang halos 6 na buwan na relasyon ni Calix at Via, bumalik na kaagad ang taba niya. Bukod kasi sa binusog siya ni Calix ng pagkain, binusog din siya nito ng pagmamahal, kung kaya nabundat siya at kasalukuyang buntis. Sa pagmamahal na pinaramdam at binigay ni Calix, napatotohanan ni Via na may dahilan kung bakit nagkamali siya kay Vince. Inihanda lang pala siya sa walang hanggang kaligayahan ng tunay na pag-ibig. Wakas.